10 natural tips kung meron kang nade-develop na chronic kidney disease. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Chronic kidney disease, ito yung kadalasang sakit ng mga tao dahil sa lifestyle ngayon. Kapag umpisa pa lang to, hindi natin halos nararamdaman at baliwala lang to. Meron naman itong mga symptoms, katulad ng pananakit sa ating mga balakang, hirap umihi, mga kondisyon na mayroon tayong mga nagkakaroon ng mga rashes at marami pang iba. Kapag meron ka nito, dapat naiintindihan mo kung ano yung kailangan ng katawan para ma-reverse ito. Ito yung 10 tips, natural tips, kung paano mo mare-reverse unti-unti ay yung kondisyon mo na chronic kidney disease. Kapag na-detect ka na meron kang chronic kidney disease, tingnan mo na palagi yung blood pressure mo. Ibig sabihin, kapag tumataas palagi yung BP mo, ibig sabihin, yung dugo mo madumi lalo. Lumalapot yan at pwede mag-elevate yung stage ng chronic kidney disease mo. So, dapat na may maintain mo ng normal, natural, ang blood pressure mo. Meron tayong separate video kung paano ma-maintain yung hypertension o yung high blood pressure mo. Number 2, kailangan mong ma-maintain yung blood glucose level mo. Dahil isa yan sa dahilan ng pagtaas ng chronic kidney disease mo. Ibig sabihin, nababara yung mga kidneys mo. Bakit? Dahil kapag mataas yung blood glucose mo, yan yung babara sa kidneys mo. Yung blood glucose na yan yung kasama sa mga toxics sa dugo natin na nagko-contribute para mahirapan ang kidneys natin. Kaya napaka-importante na maintain natin yung blood glucose o blood sugar level ng taong may chronic kidney disease. Number 3, yung diet natin dapat all natural. Tandaan, kapag meron kang chronic kidney disease, kailangan ng katawan natin ay yung mga natural food dahil ito yung nadadigest ng tama at naglilinis sa katawan natin. Kaya napaka-importante yung diet natin, focus ka sa all natural. Number 4, yung water with rock salt. Napaka-importante. Huwag tayong matakot sa asin dahil po ang asin na natural ay very soluble. Highly soluble siya, ibig sabihin, nadudurog po ito ng pinong-pino na kasya sa ating mga kidneys o sa butas ng ating mga kidneys. At ito pa yung maglilinis ng kidneys natin. Dadagdagan ito yung filtration rate ng ating kidneys, pero dapat mag-ingat tayo na dapat natural na asin at hindi yung artificial na asin. Number 5, iwasan mo na ang mga matitigas na pagkain. Especially yung karne. Kapag may chronic kidney disease ka, dapat iwasan mo na yung karne. Kung ayaw mong mas mabarahan yung mga kidneys mo, iwasan mo na ang karne. Number 6, isa sa pinakaiwasan, ang synthetic drugs. Gamot ito, malalaking butil ito, hindi ito nabe-break into very small pieces. Kapag ang inyong colon ay nabutas, kasama ito sa dugo, ito yung isang pwedeng dahilan na makakabara, na magiging contribute ng pagkasira ng kidneys natin. At ito rin yung isa sa dahilan, bakit nasisira yung or nabubutas yung bituka natin. Dahilan, kaya yung mga pagkain natin napupunta sa dugo at dumidiretso sa kidneys. Number 7, alam naman natin yung bisyo. Talagang dapat i-give up mo yan. Kung ayaw mong lalong humina ang kidneys mo, kailangan mong iwasan ang bisyo. Number 8, sobrang importante, yung regular routine exercise. Dahil sa regular exercise, gumaganda yung blood flow natin, nalilinisan, nahuhugasan yung kidneys natin, makakatulong to. Healthy na yung kinakain mo, meron ka pang regular routine exercise, isa ito sa nakakatulong malinisan yung kidneys mo.
Number 9, kailangan mong i-practice yung healthy lifestyle. Wala tayong choice. Kailangan natin sumunod. Meron tayong mga playlist videos kung paano yung healthy lifestyle. Kasi bakit po? Dahil ito yung paraan kapag ginawa mo itong tama kung paano malilinisan yung iyong kidneys ng natural. Pag nasa healthy lifestyle ka, hindi mo lang nililinisan yung dugo mo. Nililinisan mo buong sistema ng katawan mo kasama yung kidneys at dugo mo. At number 10, iwasan mo na lahat ng nakakasira sa kidney mo. Lahat ng processed food, lahat ng oily, dairy, lahat ng hindi mga natural, iwasan mo yan. Mabuhay ka ng tama, natural, mabuhay ka ng healthy yung pagkain mo at yung tamang lifestyle. At makikita mo, unti-unting malilinisan ang kidneys mo, tataas yung filtration rate, unti-unting nare-reverse yung chronic kidney disease mo. At isang best way para mas mabilis kang na malinis ang kidneys mo ay ang cleansing diet, intermittent fasting. Dapat matutunan mo ito ng tama. May playlist videos po tayo sa dito sa ating YouTube channel. Sana po mas ma-appreciate natin dahil wala pong ibang tutulong sa atin kundi sarili lang natin. Or else, mahirap po ang na-dialysis dahil pag na-dialysis tayo, hindi na tayo makakabalik at mahihirapan na maging normal yung buhay natin. So, hanggat hindi pa po huli ang lahat, sikapin natin po yung natural na paraan kung paano ginagamot ng katawan yung sarili. Meron pong self-healing at mangyayari po yan kung naiintindihan mo kung ano yung kailangan ng katawan. Dahil nagre-retire naman yan ang pusa. Hanggang sa susunod. Oops! Bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.